Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, sa lahat kong mga audience, subscriber, viewer, sharer at commentator, isang napakagandang umaga po. So sa umagang ito, isa naman ang panibagong video ang ating ipapasilip o ipapakita sa inyo kasi may isa po tayong viewers, no, o subscriber na nagtatanong sa atin kung paano po tayo daw magdidilig. So baka ito na ang sagot mga ka-farmers, kaya nga ibabahagi po natin to sa inyo. Okay, so mega love shout out po no, sa nagtanong kung paano tayo magdidilig sa ating mga pananim. So ito na po ka-farmers, ka-viewers, solar po. So meron tayong apat na funnel board sa maliliit na solar farm, no, na naka-install sa bubong po ng aming packing house. Tapos ang aming submersible doon sa taas nakalagay papunta din sa baba para ang tubig ay may pressure. Kasi mga ka-farmers, ang tubig ay iniipon po namin, gumagawa po kami ng tangke. So ngayon ipapasilip ko sa inyo, no, ang tangke at saka ang source namin sa tubig pandilig. So solar po siya. So tapos ang tubig dito mga ka-farmers, pwede din natin inumin. So yan lang, no, napakabilis. So ito po mga ka-farmers, nag-install lang po tayo din ng T na nakalagay sa dulo ng ating luna na D3. So para po sa kalaman sa lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, lalo na sa wala pang idea sa pagdilig, kasi marami tayong mga diskarte, kahit ano-ano na lang. So ibig sabihin mga ka-farmers, mga ka-viewers ay magkakaiba din. So ngayon ibabahagi ko sa inyo at i-share ko sa inyo kung ano ang aking ginagamit at paano ko po ini-install. So ito ang ating kamatis, maganda na pong tingnan, at saka yung ating ampalaya nag-umpisa ng gumagapang. So maglagay na kami dinino ng diamond straw para makapag-install na kami ng Atlas Patpuan, kasi sa taas meron na po itong tie wire. So kita nyo yung hose dyan mga ka-farmers na nakabalagbag, yan po ay ang luna. Tapos sa dulo ng luna ay may nakalagay ng tail para ma-divide ang tubig. So ngayon samahan niyo ako para ipapasilip ko po sa inyo. So ganito lang ang pagdilig namin. So pwede tatlo ang magdilig. Depende kung ilang tao ang available, kasi pag umaga nagdilig sa pipino ang iba ay dito din. So ngayon mga ka-farmers, ito ang ating linya simula sa ating tangke. Yan yung tangke dyan. So lapitan natin sa camera ha. So yan ang tangke namin mga ka-farmers, yung may taong naglakad yan. So naglagay kami ng linya simula dyan papunta din para po ang ating kamatis ay madidiligan. Okay, so luna mga ka-farmers, kasi ang luna kahit saan direction pwede natin sila mahugot. So ito ang ating ginagawa, tatlong T. So nilagay lang natin sa dulo ng bakal ang hose yan. Tapos ito ang luna, kulang lang sa pikit. Tapos yan naka siya. So kung doon kami magdidilig, pwede namin huhugutin papunta doon, no, yan pwede papunta doon. So dahil kami dito yung nagdidilig, so dito din kami naghuhugot ng hose. So kung halimbawa ay matapos na to sa kabila, pwede na nilang ilang hose mga ka-farmers na rainbow, kasi rainbow ang gamit natin di uno. Pwede na to tanggalin nilang isa para i-install dyan para mapagtulungan nila. So pwede ang 7 tao magkasabay, kasi may dalawa tayo dining naka-install na
solar water pump, may isa doon sa bandang dulo sa likuran ng kamatis at saka sa dulo ng talong. Kasi sa likuran ng ating kamatis dyan may nakatanim pa na talong ng pinipitasan natin. So alam nyo mga ka-farmer, share ko lang, sa taniman natin ng talong ng kamatis may tatlo ding magdidilig doon, yung talong na ating pinipitasan at saka yung kamatis. Tapos ang palaya iba din, isa, tatlo, at dito tatlo din. Kita nyo, ganyan lang ang i-install. So ito na ang kalagayan sa ating kamatis mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. So maganda na po silang tingnan. Sana nga magpatuloy po ang pagtubo niya ng maganda. Pati ang ating mga ampalaya, malalapad na po ang kanilang mga dahon kahit sobrang init, no? So yan, kita nyo may panel board down sa sa packing house namin. Tapos ito ang mga linya ng wire, kasi ang hukay namin mga ka-farmers nasa taas, no? So anim na tubo ang naibaon, unlimited na ang tubig na aming nakuha. O yan, mabilis lang ka-farmers. So noon mga ka-farmers, yung wala pa kami ng idea katulad nito, manumano lang po ang pagdilig. Nakahawak ng balde, ang isang kamay nakahawak ng timba. So ngayon mabilis lang. So may na sinubukan ko na ba ang drip irrigation. Meron kaming mga linya din pero kung walang pressure ang tubig, no, sa ating hose, ay hindi din mga ka-farmers, mga ka-viewers, mabasa lahat, lalo na kung may pataas, pababa. Ang pababa na portion ay nababasa, pero yung pinakamataas ay wala, kasi may pumapatak naman pero para lang taong umiiyak. So mas maganda ganito kasi pantay po. So yun na lang po ang aming napili, ang napigsipan na gawin, na diligan na lang isa-isa. So madali naman mga ka-farmers, mga ka-viewers, kung meron ka ganitong kalawak, no, nasa 3 hectares ka pinataniman, pagsabay ang pitong magdilig, no, madali lang, mga kalating araw tapos na, kasi dalawa ang ating solar farm. Tapos bawat isa may tatlong naka-install. So yun lang po, no, mga ka-farmers. Tapos may isa, kung halimbawa tatlo sila din pang-apat ang isa taga-assist sa hose. So ngayon samahan niyo ako para lumipat tayo sa ating tangke at ipapasilip ko po sa inyo. So doon naka-install ang ating tangke sa taas. So ganito po mga ka-farmers, mga ka-viewers. So kung halimbawa ay para magka-idea kayo, kung halimbawa ay ang didiligan namin ang palaya, itong linya na to para sa ampalaya, itong linya na to para sa talong na ni Raton, at itong linya na to, yon ang ginagamit nila doon. Okay, so share ko lang ang diyain na ito. So may mga exit valve tayo din So malakas po ang tubig, ipapasilip ko lang. So ganyan kalakas ang tubig, mga ka-farmers, na mga ka-viewers, na may share ko sa inyo. So malakas. Tapos akyat tayo, may hagdanan sa gilid, at dinin natin iniipon ng tubig. So dyan nakabaon ang ating solar, submersible, parang deep well, tapos solar ang dala. So pag mainit, walang kahirap-hirap sa tubig pandilig. So yan na po, no, mga ka-farmers. Sana po nasagot ko na yung tanong sa ating isang kaibang farmers. Sabi niya, sir, pwede mo ba magawan ng video ang pagdidilig ng mga pananim mo, kung ano bang gamit mo? So ulitin ko, meron tayong 4 na water pump,
Tapos may solar farm dalawa. So ito, dito namin iniimbak para pagbukas malakas mga ka-farmer. So sinadyang itinayo sa mataas na area para kahit saan pa man dito mga ka-farmer, no? Pag halimbawa ay mag-install tayo o magkabit ng hose para magdilig, halimbawa dito tataniman ako ng kalamansi. So madali lang mga ka-farmer. Kasi may mga hose na o linya na nakaka-install kahit saan direksyon. Okay, sana po sa nag-request ng video na ito ay nasagot ko na ang kanyang tanong tungkol sa pagdidilig ng tubig, mapaampalaya man or makamatis. Ayun lang po siguro. Hello ka-farmers, anong dala mo? Talong. Ayan, may dala siyang harvest na talong, napakaganda pa. Wow. So yun po mga ka-farmers, pag may itinanim, may aanihin. Okay, pag may benta, may kita. Pag wala, walang kita. Okay, so bago tayo magtapos, sa lahat ng mga viewers, subscriber na pinapanood ang ating video sa mga kaganapan na ginagawa namin sa araw na ito, ako po ay magpapasalamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta na walang sawa, no? Kasi alam kong pinagi nyo po itong inaabangan. So mga ka-farmers, mga ka-viewer, nakabili na po ako ng whiteboard. Tapos baka umpisahan na natin ang pag-share ng kunting kaalaman natin sa pagpa-farming. Kasi sa loob na po ng mag 35 years na po tayo sa pagtatanim ng kahit anong uri ng mga gulay. So may natutunan na po tayo na pwede nating ibahagi na yun po ay nakakatulong sa akin. So abangan nyo na lang, baka makapag-umpisa ako sa next day, yung medyo hindi ako masyadong busy, para ikapapakita ko po sa inyo. So sabi ko sa sarili ko, seryosohin ko na to, kasi pag halimbawa ay marami ako maninira, marami naman po ako mga viewers, subscriber na ipagtanggol ako. So yun lang siguro ang may share at may bahagi ko sa inyo sa umagang ito. So sa nagtatanong kung paano kami magdidilig, ano ang aming ginagamit, so sanay nasagot na natin. So yun po mga ka-farmers, no, ang natutunan natin patungkol po sa pagdilig ng ating mga pananim sa mainit na panahon. Hanggang dito na lang po tayo siguro. Maraming salamat po. Happy watching. God bless at all. At mabuhay po tayong lahat. Happy farming and happy watching. Bye bye.